Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na wagas ang pagmamahal niya. Walang mali, walang kupas, noon ngayon at kailanman. Pinadadama niyang tugiran sa lahat ng sandali ang kanyang pagmamahal. Sinong anak niyang hindi niya minahal? Sinong anak niyang kinalimutan niya? Sinong nakaligtas sa kanyang pananaw? At sinong di natarok ang damdamin nila? Ang may pandinig ay nakarinig. Kumusta ka na? Marami ang nagsasabi, ibinaba ang Kristo nang dahil sa pagtubos ng kasalanan. Nagkatawang tao ang isang Hesukristo. Alam ito ng buong mundo. Bagamat hindi lahat ay kumikilalang anak siya ng Diyos. Ang iba'y propeta, anak ni Maria at ng Jose. Gayunpaman, ang lahat ng pagkakataon ay binigay upang maisiwalat at maisabuhay ang mga kautosang ibiniba sa pamamagitan ni Moises. Pinatotohanan ng Kristo, ang salita ay marapat na may buhay. Hindi lamang ganang salita, kundi dapat may sagawa. Hindi lamang sa salita, kundi dapat isabuhay. Kaya ang lahat ay hindi maunawaan ng hindi nakakaunawa. Mga paratang na lumilis siya sa kautusan ni Moises at mamagaling sa baliw. Sapagkat hindi mawawaan ng tao ang pinakitang isang tunay na halimbawa ng katapatan, ng makatotohanan. Hindi maramdaman ng hindi totoo ang katapatan at pagmamahal niyang handog. Mga mahal, sa panahon ng Espiritu, kailangang matutunan ng tao. Ang nabuhay ay mapagmahal. Ang bumuhay ay mapagmahal. Kaya ang nabuhay na nagkatawang tao ay nagkatulad ang gawa, magkawangis ang gawa, sa makatwid ng dahil tunay na anak na nagmula sa kanyang kaharian. At ngayon sa panahon ng Espiritu, ang wika'y lahat ay anak ng tao. Mali. Anak ng Diyos ang lahat ng tao. Sapagkat ang tao'y nabuhay hindi ganang sa pagkatao ang dahilan kung ba't nabuhay. Hindi ganang sa kapangyarihan ng tao kung ba't nagdalang tao ang babae, kundi sa kalooban ng Ama, kaya't may taong nabuhay sa mundo. Mga mahal, ilan kaya ang nagbibigay kaparaanan upang ang nabuhay noon at nagbalik upang manaan sa sanlibutan ay buhay din ngayon. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Katotohanan, ang salita'y walang pagkabulang. Ang salita'y sinabuhay ng binaba, kaya't marami ang hindi makaunawa. Sapagkat ang katotohanan ay taglay at ang binabaan, hindi lahat ay makatotohanan. Humango tayo kay Mateo. Ayon kay Mateo,
sa mga pahayag na mabuting balita. Iniuulat, pinapaliwanag, subalit kung walang pagpapahayag, hindi mawawawaan ng tao sa lupa. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito. Magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi maunawaan ng mga tao ang sinasambit na ito ng isang Jesucristo, sapagkat sumusunod daw sila sa batas ni Moises, subalit ang damdamin nila'y wala sa batas ni Moises. Ang isang Kristo ay sinabuhay ang kung ano ang nais at layo ng Ama. Nagmahal, nagparaya, nagpakumbaba, umunawa, nagpatawad. Upang patupad niya ang katotohanang Ama ay gayon. Mapagmahal, mapagkalinga, mapagpatawad, mapagparaya, mapagbigay, mapagpakumbaba. Subalit sino nga ang makakaunawa kung ang kanyang kalooban ay hindi katulad ng sa kanya? Kaya't hindi maabot ang kanyang kagustuhan. Nagpakita ng hiwaga at himala sapagkat siya unang Ama. Mahiwaga ang kanyang mga gawa, makapangyarihan ang kanyang mga salita, subalit hindi mawawaan ng mga taong binabaan sa lupa. Higit ang mga pariseyo at ang mga eskriba. Mga mahal, maraming tao, ang wika nila'y lingkod ng Diyos, alagad ng Diyos. Subalit ang kababaan ng loob ay hindi magawa. Ang pagmamahal sa kapwa ay hindi maibigay ng pawang katotohanan at katapatan, sapagkat nagtatangi ang puso. Ang Kristo'y binigay lahat sa lahat ng tao, hindi lamang sa iilan na sumunod na nagpakabuti, kundi sa maging masama man at nagpakasama habang naririto sa lupa. Walang makagagawa nito tao, maging sino man, sapagkat hindi kaya ito ng tao. Maliwanag ang katotohanan. Ang bumaba ay may kasama, at ang kasama niya ay ang totoo, na naging totoo at nagpakatotoo sa pamamagitan ng Espiritu. Mga mahal ko, ang sino mang hindi tumupad sa kautusang yaon ng mga propeta ay hindi tumutupad sa kalooban ng Ama. Subalit kung ang pagtupad lamang ay pagpapaimbabaw, paano nga maaabot ang kalooban ng Ama? Kaya't ang kailangan ng Ama ay ang katapatan at katotohanan ng bawat kalooban ng mga anak niya. Kaya't pinasilay ang tunay na halimbawa, ang mabuting gawa na may kalakip na pagmamahal sa kapwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mga minamahal ko, alalaong baga, ang tao ay tao, ang Ama ay Ama, at ang Ama ay Diyos na totoo, kaya't ang Espiritu niya ang kailangan ng tao. Nekaramaniyakan
Nagkaramaniyahanap. Nagkaramaniyahanap. Buhay po ba ang Diyos? Karampot na lamang po ang binigay at mamaya na lamang ang karagdagan na iba naman ang maririnig nyo. Mamaya po'y may misa at yung magsisimba, karagdagang pag-uulat, karagdagang katalinuhan, katuruan, bagamat magkakaiba ng mga pahayag. Subalit, kung ang kinauukulan at patutungkulan ay isa lamang din, totoo pa rin ang magiging damdamin. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Purihin ang Ama. Dito ka. Lingkod ka. Sumali ka sa kanila. Bagamat wala siyang uniforme, subalit kaisa sila bilang mga lingkod na nagpapakasakit sa bansang Japan. Sapagkat hindi pa takda na sila'y magsuot ng uniforme, hindi pa nila kaya. May iba pa silang ginagampanan para sa buhay. Subalit ang wika nga, wala ka mang uniforme. Sa damit lang ito kung tinitingnan. Kung kaisa ka sa damdamin, naka-uniforme kayo kay Kristo. Maliwanag ang katotohanan. Kung minsan, maraming sama-sama, uniforme ang tawag sa kanila sa mga suot na iyan, nakakapagbigay pang pagkakasala sa marami. Yan ba eka yung kapatirang Divine Mercy? Ba't eka kaiingay? Bakit? Wala na bang karapatang magsalita kahit kapatirang Divine Mercy ka? Kung nasa tama ang iyong sinasabi. Ganito lamang po, mga minamahal ko. Dito sa dakong ito, itinuro ang kapag nararamdaman mo, ipasyag mo, ihayag mo. Sapagkat ang Diyos ay nahahayag sa kadakilaan niya at hindi mo siya maihahayag kung wala ka nararamdaman. Sa makatwid, pinababayaang pumalakpak yung mga nakakatanggap at nakakaunawa sapagkat damdamin nila yaon. Ngayon, doon sa mga wala pang pangunawa, pag pumasok sila doon at naunawaan nila yung mensahe, silang mga nakatungak nga kaya hindi nakakaunawa, paano silang papalakpak? Sa makatwid, yung nakakaunawa ang pumapalakpak. Hindi naman kaayon-ayon at katanggap-tanggap sa iba. Kaiingay eka. Samantalang nagko-concentrate eka ako. Anong may istorbo mo sa palakpak kung totoo ka? Samantalang ang katotohanan ay dapat ipagpuagaywayan mo ang kadakilaan ng Ama. Bakit kapag may hinahanga ang artista, pumapalakpak, sumisigaw pa? Bakit yung paghanga mo sa Ama sa kadakilaan at kahiwagaan ay di mo magawa? Subalit kung nakikihala-hala ka nga lamang, ay huwag ka nga gumawa at nakakahiya ka lamang sa lupa. Subalit kung sa kaibuturan ng puso mo'y damang-dama mo ang Diyos na may waga, may pagsisigawan mo at may pagsusumigaw mo ang kanyang kadakilaan. Buhay ba ang Ama? Kaya sino man ang sa iyo ay kumutya at humamak, walang alintana ka, sapagkat ang pinakikiramdaman mo kung paano nag-umapaw ang galak sa puso mo nang naramdaman mong Diyos ay buhay sa iyo. Buhay ba ang Ama? At paano namang maunawaan ng marami ang banal na salita? Kung minsan kaya lang magtutungo sa isang dako ng simbahan, may hihilingin. Subalit ayaw naman ang mga salitang banal. May idudulog. O kaya'y magpapakita ng magarang kasuhutan at mga alahas. Kaya wala doon ang damdamin, hindi maabot ang salita ng Ama. Subalit, kung ang isip at damdamin mo ay naroon sa pinakikinggan mo, nananamnam mo, nararamdaman mong buhay ang Diyos mo, kaya naman ang puso't isip mo ay naiiba tao. Buhay ba ang Ama? Kaya, mga mahal, huwag pagkasalahan at walang pinatatamaan. Subalit ito ang pawang katotohanan. Hindi lahat ng naninikluhod ay totoo.
Hindi lahat ng lumuluhod ay totoo. Hindi lahat ng taong madaldal dalahira ay masama. Sapagkat kung ang mabuti ang pinagwawaygawan at pinagngangalandakan, mabuti pa rin ang kalooban. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Ang kautusan ay malabong anino lamang at hindi ganap sa larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na sana silang aalalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na kailangan maghandog pa. Subalit, ang mga haing ito pa nga ang taon-tao'y nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi mo niya, hindi mo iniibig o kinalulugdan ng mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y hinahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Bakit nga gayon, mga mahal ko? Sapagkat aanhin mo yung handog na wala sa damdamin. Sinusunog ng taong mga naghahain upang masamyo ang usok ng sinunog na toro. Sinunog na anumang uri ng hayop. Subalit ang kalooban ay marumi. Ang isip at damdamin ay marumi. Mapantutubos mo ba ng iyong kasalanan ang isang hain? Kailangan ang kalooban mo ang siyang gawin mong malinis at totoo. At ito ang ginampanan ng isang Jesucristo, kaya't nabuhay at naging totoo ang mga salita ng propeta, sapagkat tinupad niya. Hinandog ang katapatan, bukal sa kalooban, may kalakip na pagmamahal, tinurang mainam, banal na aral na may gawang buhay. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Aanhin mo ang maraming hain at handog kung walang pagmamahal. Kaya't ibinigay na tuwiran ng pag-ibig upang magkaroong kabuluhan ang paghahain. Ginawang kordero ang dugo at laman. Mga mahal, ano ngayon ang mahalaga? Kaloobang mabuti o handog na walang malinis, kundi hangarin ng dahil ay nasang kantan. Kalooban ng Amang sundin at mararamdaman niyong buhay siya sa buhay ninyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko, sapat ng mabuting damdamin upang tupdin ang kalooban ng Ama, at doon kung papaano ikaw ay naging mabuti, magagawa mo ang kabutihan niya, na kung papaano ito'y ginawang halimbawa ng isang Jesucristong naging anak na ibinaba upang pamarisan ang mga anak na tutulad at mawawang isang gawa sa mabuting halimbawa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig.
Buhay po ba ang Diyos? Kanino ang buhay? Sinong may-ari ng buhay? Di po ba ang Ama? Kaya't nang dahil ang pinagmulan ng isang Jesucristo ay ang Ama mismo, hinain niya yung buhay niya sapagkat alam niya kung papaano pinagpakasakit niya ang sarili niya na marapat niyang ginawa para sa kaligtasan ng lahat. Ang Ama naman ang nagbibigay ng lakas, tibay, at buhay sa Kanya. Kaya siya ay muling nabuhay. Patutuong ang tao sa kanyang kaligtasan, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nais niyo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Nais niyo bang mabuhay ng may kapayapaan, may katiwasayan, may pagmamahal? Sinong dapat kamtin ng sinuman? Tanging Diyos Ama lamang. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Naunawaan niyo na po ba kung ba't galit ang mga eskriba at pariseyo kay Kristo? Sapagkat sila kunwari mananambahan at batas ng Ama, alagad ng Diyos sila. Subalit, ugali na nila yung magmagaling sa gawa nila. Ang pinagmamagaling nila, yung kanilang gawa. Subalit ang Ama'y hindi nila maipagmagaling sapagkat hindi pa nila ganang kilala at nararamdaman paano nilang maipagmamagaling. Subalit ang bumabang isang Panginoong Jesucristo ay taglay niya ang kalooban ng Ama, kaya't hayag niya ang kalooban ng Ama. Ikaw, naramdaman mo na ba ang kalooban ng Ama? Mahahayag mo ito sa kapwa mo. Nang dahil nararamdaman mong wagas ang pag-ibig niya at malinis, kaya ikaw rin magagawa mong maging malinis, wagas ang pakikitungo mo, pakikisalamuha mo sa kapwa mo. Sapagkat ayaw ng Amang paimbabaw na gawa, ayaw ng Amang mapagpaimbabaw na nilalang, kaya't pinakita ng isang halimbawa ang Jesucristo ang tunay na katotohanan at katapatan, kaya't ang ginawa niya ay mabuti sa lahat. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, alin ang mas mainam? Hain o kaloobang mainam? Gawin nang makita ang katotohanan. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Mahirap gawin ito ng tao bilang pagkatao, subalit sa Ama'y madaling gawin sa pamamagitan ng kanyang espiritu, ang lahat ay kaya niyang tupdin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Habang nagsusumakit at nagsusumikap kang makatupad sa kabanalan, makasunod sa kalooban ng Ama, marami kang pinagdaraanan. Marami kang pinakikibakahan. Ang pangunahin mong nilalabanan ay ang sarili mong damdamin. Sapagkat kung mananaig ang damdamin mo bilang taong maramdamin, mahinanakitin, matampuhin, at madaling masaktan, hindi mo mapagtatagumpayan ang kalooban ng Ama na tunay na matapat sa bawat isa. Sapagkat ang Ama hindi nagdamdam, hindi nagtampo pagdaka, kundi nagparaya, umunawa at nagpakumbaba. Kaya naman, nang dahil kilalang-kilala ng bumaba na nagkatawang tao sa lupa, na ihayag ang kadakilaan na patotohanan ng Ama'y gayon, kaya't sa kanyang mabuting halimbawa, nawa ang tumatawag ng Panginoon at totoong nananalig at nananampalatayang may Panginoon, mithiing matularan ang gawang mainam. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Bagamat kayo'y kanina pa, namnamin niyong tuwiran at ang inyong pagbabata mapapalitan ng sigla. Ang inyong paghahanap ng inyong nais na matugunan, na katanungan, magkakaroon ng maliwanag na tugon. Ang inyong hain na katauhan
kung katapatan sa kalooban, uuwi kayo may kagalakan. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Ano ngayon ang mahalaga? Ang banal na salita? O ang pagdaka, inaplus ka, walang nawawaan ka, umuwi ka, di mo nakilala ang tinunguhan mo. Hindi pala tao, kundi mismo ang Diyos na tinatawagan mo. Subalit tao ang kausap mo, tao ang nakikita mo. Ngunit at pasubali, may mabuti bang magagawa ang tao sa mundo kung walang kabutihang ibababa ang Ama? At may hiwaga bang kakamti ng tao kundi sa kahiwagaan niya? May himala bang nagagawa ang tao sa lupa? Wala. Ang gumagawa ay Diyos na dakila. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahan na. Nekkarameneyahan. Nekkarameneyahan. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po. Kung hindi mo pa ganang maunawaan, sadyang mahihirapan. Hindi po ba? Sige po, wag tayong sinungaling, ano? Wag po tayong sinungaling. Ako, aminado po ako sa unang buhay ko. Nagmamadali, sabi ko, kailangan araw ngayon ng linggo, magsimba tayo, buong pamilya. Umaga pa lang, igagayak mo yung mga gamit na isusot nila. Ano? Mula bata. Nung magdalaga na, magbibinatilyo na, sapagkat magbibinata pa lang po ang mga bata noon nung ako po ay maglingkod 43, ang bunso ko ay 9 na taon. Sa madaling salita, magbibinatilyo pa lang po yung aking mga anak at magdadalagita. Tama po ba? Sa makatwid, nandyan pa yung alalay ng magulang sa mga isusuot, kung ano ang gagawin. Ganyan po. Hindi ko naman po sinasabing ako'y magaling. Subalit yun ako nung panahon na yun eh. Kung ano yung susuot nila, ito susuot mo sapatos, ito susuot mo. Ako nakikialam. Kahit ganong edad na sila, ako pa rin po ang nagsasabi kung ano yung susuot nila. Ako nagsasabi. Hindi pwedeng isuot nila yung ayaw ko. Kaya kung ano gusto nila, hindi masusunod. Ako magsasabi, eto suot mo sapatos, etong sandals, etong damit. Ganun po ako noon. Sa makatwid, ano ba pupuntahan namin? Paghahandog, pagsisimba. Dahil iaalay mo yung isang araw pero hindi naman buong araw. Kunwari, hindi ka magbubukas ng paninda. Sarado natin ang tindahan, pasok natin ang mga timbangan. Wala mo ng palay ngayon, wala mo ng tinda. Pero, anong nangyayari? Aalis ka pa lamang, bugnot ka na, sapagkat, kalat din kalat yan. Gusto mo, bago ka umalis, maayos. May lalagyan na marumi. Hindi nila maitakbo doon dahil nagmamadali. Ano utak mo? Maribot. Pagkatapos, papunta ka ng simbahan dahil pid. Katagal kanina pa nagmamadali, tapos ngayon ang mama ninyo, pagkatagal-tagal naman. Pagpasok mo na sa sasakyan, sulong, mauna na, sunod. Pagpasok mo na sa sasakyan, maaga kang nagpagayak, ganyan. Hindi po ba? Aminin po natin ang ugali natin. Ano sagot? Palibhasa, wala kang ginagawa, kundi magbihis, ako yung lahat ng anak ko. Ano po ang mangyayari nun? Sumpungan na. Di po ba? Yung walang kabagay-bagay dahil tao kayong walang pagtitimpi sa sarili nyo, hindi kabanalan ang nakamtan nyo. Anong nakuha nyo? Kaya pagdating doon sa humilya ng pare, wala na rin focus mo. Nandun sa pagkainis mo. Bakit? Ang iniisip mo naman pagkalabas mo, kakain kayo. Kung saan kayo kakain? Nasa lupa kayo ng simbahan, sinasabi ng mga anak mo, Mama, saan ba tayo kakain? Anong mararamdaman mo? Bugnot.
Paglabas mo, sige. Ano naintindihan mo sa naging misa? Pag nakikita mo yung mga anak mo, nakailera sila, pero inaantok. Inaano, walang niyo kayo. Makinig muna kayo ng misa. Hindi pala tama yaon. Kunwari nagmamagaling ako, makinig nga kayo ng misa. Wala rin ako naintindihan dahil ang inintindi ko pala sila. Mga mahal, huwag po tayo sinungaling. Ito po yung katotohanan. Ano sinasabi mo sa mga anak mo? Makinig kayo sa misa. Simba tayo, kunwari. Nagingit-ngit ka nga. Akala mo'y totoo ka. Nagmamagaling ka lang pala. Dahil kung ikaw'y totoo, dapat di mo sila pinapansin, makinig ka sa misa. Buhay ba, Ama? Ngayon, paglabas, nakakain na. Pagdating, naku, sayang ang kita. Buksan natin ang tindahan. Kala ko ba, hindi magbubukas. Naku, tapos na, nakasimba na tayo. Ano pa? Ganyan ang tao. Kunwari sasabihin, isang araw ay ibibigay sa Diyos. Hindi totoo yun. Konti lang ang sa Diyos. Ibig sabihin, pagkasimba mo, banal ka na. At nang umuwi ka, banal ka na nga. Paano yung maghapon mo? Yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Paano mo magagawa yun? Sapagkat nandun ka pa nga sa sanlibutan. Ang layunin at hangarin mo'y pang sanlibutan pa. Nandun ka sa banal, nagawain. Narinig mo yung kinwento ng pare artista. Maganda yung mga pelikula yata na yun Aba, magkakasala ka pa. Ba't pati naman ka ako yun sinasabi ng pare na yan? Bakit hindi? Kaya totoo po, patawarin ako ng Ama. Isa rin ako mapanghatol, mapanghusga noon. Ayoko sisimba doon. Ang mga sinisimba doon pala ako, yung mga istorya ng basketball, mga minimisa. Ayoko doon. Lalagpas ako. Iiba ako ng simbahan. Pero wala akong matagpuan. Hindi ko matagpuan ng totoo sapagkat wala pa palang totoo sa puso ko. Nandoon pa rin pala yung tinitingnan ko yung tao. Pinagmamasdan ko kung sino yung tao na yon. At hindi ko naririnig, naintindihan yung sinasabi niya. Ang nakita ko yung mali niya. Naku, paano naman kaya akong matututo sa pare nito? Sinisigawan yung bata. Isang pagkakataon, nagsimba. Tumigil ang pare na nagbimensahe. At sinabing, patigilin niyo ang bata na yan. Sabi ko, naku po, mga anak, huwag kayong gagalaw. Sabi ko, nasaan ang presensya ng Diyos? Nasaan ang kalooban ng Ama? Mayroon po ba doon? Anong hinihingi ng pagkakataon na gustong ipahiwatig ng Kristo? Magpakatotoo. Magpakatotoo. Ang isang tunay at tapat ay binigay ng isang Kristo. Kaya't kung ano man ang sabihin mo, ikay maka-Diyos. Dasal ka ng dasal. Dulog ka ng dulog. Kaya lang ako nananalangin, gusto ko marami ako mabentang palay. Gusto ko maraming bumiling palay. Gusto ko'y marami ako mabili. Gusto ko'y malaki ang presyo. Gusto ko ay maganda ang kita. Kukwentahin mo na. Wala pa si peta ng halaga. Kinukwenta mo na itubo mo. At pag nabigo ka, nako, galit ka. Mga mahal, magpakatotoo po ang tao. Sapagkat kung hindi ka magpapakatotoo, dinadaya mo sarili mo. Totoong totoo po. Magalit matuwa kayo. Magalit matuwa kayo. Kung hindi mo gagawing makatotohanan ang puso mo, hindi mo maabot ang kalooban ng Kristo. Ikaw ba sa dating buhay mo, inaalam mo yung hanap buhay? O tama lamang, sapagkat gusto mong umasenso. Subalit nagbibigay ka ba ng kapanahunan mo sa pamamaraan na gusto mong makilala ang Diyos? Hindi mo nakita, di ba? Hindi mo nakilala. Bakit? Sapagkat dalawa pa ang pananambahan mo. Isang pansanlibutan at isang makatotohanan. Saan ka lulugar? Dahil gusto mo payaw. Dahil ganito pa gusto mo. Dahil mithin mo'y gano'n ang puso mo. Subalit mga mahal, totoo pala. At pawang katotohanan. Kung masusumpungan nyo lamang ang katotohanan ng Ama, siya ang magpapalaya sa inyong lahat ng hindi nararapat sa ugaling hindi sapat sa kanyang kagustuhan at kalooban. Mahirap magmagaling, mahirap magyabang, mahirap dayain at lokohin ang Ama. Ikaw, magpakatotoo ka lamang. Sapagkat kapag dito pumasok sa puso mo ang totoo, ang hindi mo kayang gawin, magagawa mo na. Sapagkat kapag pumasok ng pagtitiwala mo sa Kanya, mabubuhay ng lahat ang hindi marapat na dating gawa mo'y ibang-iba ka. Mabubuhay na lahat ang nararapat para sa Ama.
at papatayin ng lahat ang hindi dapat na dating si ikaw. Mapaghangad, mapag-imbot, mapagmagaling, mayabang sa kapwa. Mga mahal, ano ba ang layo ng Kristo? Ibinigay ang katotohanan na kahit anong sabihin ng tao, basta ang totoo ang gagawin niya. Na kahit anong ibintang ng tao, basta't siya'y nasa katotohanan, gagawin niya. Ngayon, ano ang tao? Ano ang ginugusto? Huwag lang siyang mapintasan. Kahit nasabihin ng kapwa niya, bakit ka ganun? Bakit ganyan? Hindi niya nagagawin. Alam naman niyang tama yaon. Sino dinadaya? Dapat kung totoo ka na sa Ama, ano man ang sabihin ng kapwa mo, ipaglaban mo yung sa Kanya, hindi ang kahihiyan mo, ang hindi dapat. Mga mahal, paano ka naman makikipagtotoo kung hindi pa nga nasusuko sa puso mo? Kung di mo pa naibibigay ang buong kababaan mo? At paano mangyayari ito? Sinong tutupad nito? Sinong gagawa nito? Mga mahal, isa lamang ang paraan. Tanging Ama lamang. Makilala mo siya at maramdaman, makagagawa ka ng tama at marapat sa Kanya. Sapagkat hindi niya sinabing, anak, magpakahirap ka muna bago mo ko maramdaman. Anak, isuko mo muna lahat ng yaman mo. Pagkatapos, ako ay kikilalanin mo. Tandaan po ninyo, ang gawain ito, kung papaano nung unay naghahanap buhay ang isang apo kunching. Walang nagbawal, hindi binawalan, subalit sa paunti-unti ng tunay na makipagtotoo na at tunay na maramdaman, wala namang nagsabi, mismo ang isinuko ay sarili. Ganon ang tao. Kung nakikilala mo ang Ama, tunay na naramdaman mo na, ang sarili mo mismo ang magsasabi sa sarili mo, dapat huwag mo nang gawin ang dating gawin mo. Sapagkat ikaw na mismo ang nakakilala at nakadama. Kung nakilala mo nga siya at naramdaman mo, tuturuan mo ang sarili mo, magkakatakot ka. Sapagkat alam mo, ang Diyos na tinatawagan mo hindi loko-loko, hindi sinungaling, at hindi pumapatay mismo, ura-urada, pagdaka. Kundi nagkasala ka man, pinatatawad ka, pinagpaparayaan ka, pinagbibigyan ka, inuunawa ka, at minamahal pa. Saan ang kulang niya? Sino ang may kulang? Siya ba o ikaw? Anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, katotohanan ang sakit tinuturan. Kung magbibilang pagkataong istorya ang ibibigay ko sa inyo, hindi bagat ang katauhan lamang ang siyang isisiwalat ni Constancia, subalit marapat kung may istorya siya'y may istorya rin ako upang mapakita ko sa inyo ang istorya ng buhay ko sa pagkasuko sa mundong ito na lahat ang marapat, natupad ang dapat, pinakilala ang Ama, nagpakilala siya sa mabubuti at tama at marapat tumpak na mga gawa. Tao, walang itatama kung walang nagkamali. Walang itutuwid kung walang naging baluktot. Walang aakayin kung walang bulag. Walang magsisisi kung di nagkasala. Sa makatwid, kung paano ang salita'y may kalapat na salita, ang salita'y may kalakip na gawa. At ito ang marapat tuparin ng tao. At kung hindi matutupad, paano ang kaligtasan? Kung ang tutularan lamang ay ang mga gawa ng Pariseo at Eskriba, sa gayon mapagpaimbabaw na tao, makakasama ba sa malinis na kaharian at banal na dako? Tao, mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Madaling magsabuhay ng tama't marapat kung ang kalooban mo'y tapat. Madaling magsabi ngunit mahirap gawin kung di totoo sa damdamin. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam.
Buhay po ba ang Diyos? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kiss muna. Kapatid na Emma, happy birthday. Lahat ng may birthday, si Kiel, happy birthday, Kiel. Buhay na buhay po ang Diyos sa mga taong nabuhay. Mayroon po bang magiging kaarawan kung walang Diyos na bumubuhay? O sige po, pag-aralan po natin lahat ano? Bakit? May araw, may oras, may buwan, may taon ng pagsilang. Bakit po? Ibig sabihin, takda-takda ang lahat ng bagay sa lupa. Tinakda bang isinilang ka ngayong araw na ito? May takda ang araw ng kamatayan mo. Hindi magkasabay, hindi magkatulad. Meron na po ba kayong napakipaglibingan o nagpuntang patay na nung isinilang at nang namatay ay parehas ang araw, parehas ang petsa? Meron po ba? Sa makatwid, walang itinakda ang Ama na magkakatulad. Kaya't huwag niyong hanapin ang gawa niyo kay Juan. Kung kayo'y nasa mabuting Pedro ang pangalan mo, magpakabuti ka, Pedro, at huwag mong pabayaang tularan mo si Juan na mali ang istorya. Tama po ba? Eh, ba't ang tao galing sabihin, paano ka magbabago? Eh, kung yung tao na yan, lingkod ng Diyos, di nagbabago. Eh, ba't ikaw na hindi pala lingkod ng Diyos, eh, di magpakabago ka kung gusto mong magpakatotoo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kung ang hihintayin mo yung pagbabago ng kapwa mo, eh kung namatay yun na hindi nagbago, di pati ikaw sumunod sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kailangan kung ano yung mabuti siyang pulutin mo at tularan mo. Subalit yung hindi maganda, wag mong sasabihin na tutularan mo sapagkat anong tawag sa ganoon? Yun ang tinatawag na mga baliw, punghang, hindi totoo. Sapagkat alam mo nang mali, gagayahin mo. Alam mo nang nagkamali, iniistorya mo pa, kinakalat mo pa. Meron bang magagawa yung pangangalat mo? Eh hindi ba hindi ka naman tama noon at nali ka pa sa gawa mo? Yan ang tao ang hinahanap sa eskriba ng panahon na yon, ng mga eskriba at pariseo, ang mali ng Kristo. Nagpapakatotoo, pinaparatangang hindi totoo sapagkat sila'y maling gawa ang ginagawa nila. Buhay ba ang Ama? O tatanungin ko kayo mga mahal. Halimbawa ito'y nagpapakatotoong tao at ito naman eh hindi totoo, magkakasundo ba sila? Anong mangyayari sa inyo? Mag-aaway. Eh sinong talo? Pag sumunod siya sa'yo, siya ang talo. Siya ang nasa mabuti. Susunod siya sa'yo, di siya talo. Dapat ikaw ang matalo at siya manalo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Anong ibig sabihin? Kung alam mo nasa tama ka, huwag ka susunod sa mali. O sulong. Halimbawa ay pupunta kayo sa Manila, so yung sinusundan nyo pala ay mali pala. Sunod ka ng sunod doon sa sasakyan na yun, papuntang Manila, so kayo, parehas kami. Yung pala'y papuntang Luneta siya. Di napunta ka ng Luneta. Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan. Ang tao, kung susundan ang isang halimbawa ng Kristo, matatama siya. Daan ang katotohanan ay matutuntun niya. Subalit kung ang mamasdan niya, susundan niya, yapak ng kapwa niya, maliligaw siya. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. May mali ba? May tama ba? Naturalmente, sapagkat kung mali, uuwi na kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di
ringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama, pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya, tunay na walang kapantay ang gawa niya. Wagas at tapat kung magmahal, wagas at tapat kung magbigay. Tunay na walang kapantay ang kapangyarihan. Buhay nga po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, magpakailan pa man, at taong kanyang mga minamahal. Halina kayo, kayo ay magnilay, magbulay sa aking tinuran. Bawat araw ay namnamin, itong sa'kin niluluwal. Walang hanggan ang pagmamahal, walang hanggan ang pagbibigay. Ang sa Ama ay nilaan sa lahat ng anak niyang minamahal. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran, manalig ng lubusan. Alang hanggan ng kapangyarihan, magagawa niya lahat ng kahiwagaan. Kaya't halina kayo, magtiwala kayo sa magagawa ng Ama. Yan ang bawang katotohanan, buhay ay tanging siya lamang ang mayroong karapatan. Gawin mong marapat kailanman, walang hanggan ang ibibigay. Wagas niya tapat na pagmamahal, ilalagat niya sa buong buhay, kanyang magagawa kanino man. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran, bahaginan nyo ang kapwa nyo ng wagas at tapat na pagmamahal, upang inyong maramdaman Diyos Ama ay buhay. Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Habang pinakikipaglaban mo ang kapangyarihan ng Ama, maraming pinagdanaanan ka, subalit patuloy mong gawin ang ipaglaban siya, patuloy naman niyang sinisilid ang tapang
at kapangyarihan niya'y iyong nakakamtan. Buhay bang Ama? Pawang katotohanan, mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Ay, babalik ko yan. Aka na yan. Akin na po yan. Oh! Yan. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Ama, napakadakila niya. Naramdaman niyo na po ba ang kanyang kabutihan? Natutunan niyo na po ba ang kanyang kalooban? Nakilala niyo na po ba ang kanyang mga gawa? Alam niyo po, isipin mo na lang kung paano ka umihinga. Makikita mo na yung hiwaga niya. Tingnan mo na lamang kung paano gumagalaw ang mga daliri mo. Makikita mong makapangyarihan siya. Sumubukat, mararamdaman mo, gagalaw ang pisngi mo, gagalaw ang bibig mo, ang labi mo, mapapatotohanan mong pinangangalagaan ka niya. Kumain ka't nalasap ng dila mo kung anong lasa ng kinakain mo, masasabi mong buhay na buhay siya. Bakit di mo pagtiwalaan na ang karampot na pananalig mo'y gawin mo pang mas lumago, mas lumalim nang mapakita niyang hiwaga ng buhay ay sa kanya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong tuwiran. Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? O ngayon, ano ang masarap? Pinakamahirap yung makita mo. Alam mo po. Sige, sa pamilya nyo, pag nakita nyo, parang agaw buhay. Walang hininga, makita nyo, nangingitim. Anong mararamdaman nyo? Diba, mahirap? Diba, sakit? Ganon din po ang Ama. Kaya't ang nais niya ay lumaban ka para agawin ka niya sa kamatayan. Sapagkat kung paano nabibigay niyang mahabang panahon, napapahaba niya rin ang buhay. Kung paano napapahiram niya yung maghapon, napapahiram niya rin ang kalusugan. Kung paano ang tao ay nabubuhay, siyang nangangalagang tuwiran. Buhay bang Ama? Katotohanan ang sa akin tinuturan. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay bang Ama? Pagharian kayo ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Sa pamamagitan ng kapangyarihang hindi nyo nakikita, hindi nyo nahawakan, manalig kayo, may magagawa sa inyo. Ang Diyos na sa lahat ay nagmamahal. Walang dilit, diba? Diyos, Ama. Anak na binahagi upang tubusin ang kasalanan, kilalanin yung tuwiran at damhin sa kalooban upang makilala nyo ang mabuting gawa at makatulad kayo sa mabuting halimbawa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahan, nekkarameneyahan, nekkarameneyahan. Ay, buhay po ba ang Diyos? Tayo na. Pasensya na, di ako nakapag-vigil. Napakabuti ng Panginoon. Kumusta na? Ang Diyos ay buhay. Natawa po ako sa kwento ni kapatid na Gloria. Gusto ko lang po susugan. Ang ibig po palang sabihin ng mga matatanda, kaya nilalagyan pera dito sa kasi ewan ko lang, pero ito po binahagi sa akin ng espiritu para daw magaan yung pagpasok ng pera.
Abuloy? Sino mag-aabuloy sa'yo kung di ka marunong makipagkapatao? Buhay ba ang Diyos? Kahit na 1,000 pa ang ilagay mo doon, hindi mararagdagan niya kung di ka marunong mag-abuloy. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa taong mga namatay, doon nakikita yung marunong makipagkapwa-tao. Pag namatay, yung mabait, yung maraming ginawang mabuti, o kahit masama siya kapag sikat siya, marami ding makikipaglibing dahil may bayad. Pero yung walang bayad, pag namatay siya, at masama ang ginawa niya, sisiyap-siyap parang sisiyap-siyap yung mga nakipaglibing, ilan-ilan. Ano? Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba? O subukan mo kahit mahirap ka at napakabuti mong makitungo. Kahit mangutang ka lang, nag-aabuloy ka. Pag namatay ka, doble-doble ang abuloy mo. Kasi hindi naman yung pinakipaglibingan mo ang maghahandog sa'yo. Kundi yung nakita mong, diba, nakapaglibing ka kay Juan. Siya ba maglilibing din sa'yo? Hindi. Nakita nung pinakipaglibingan mong si Juan, 10 pala yung mga anak nun na napakababait. Nung namatay ka, lahat ng 10 na yun tumungo. Di 10 triple. Ano? 10 ibayo. Gusto mo 1,000, hawakan ng kamay mo, wala ka namang pakikipagkapwa-tao. Paano mararagdagan yun, ano? Hindi, ano? Mabuti pa siya. May pangunawa. Ano? Diba? Mabuti ka pa. Walang kasalanan. Mapalad ka. Naku, kung pwede lang lahat ay mongoloid na ng tahimik ang mundo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Aba, kaya lamang kung lahat ay abnormal, walang susunod na totoo sa Ama. Sapagkat ang lahat ay sabi, di ba ka? Kaya binigyan niya ng normal na pagkatao. Sa mga normal na matalino, maraming nahibang sa kamunduhan. Bakit? Kung walang matalino, walang kurakot. Tama ba ga? Meron bang nangungurakot na bobo? Meron ba? Saan nagmumula ang kurakot? Kaya di bali ng tanga. Ligtas lang ang kaluluwa. Subalit kapag kinilala mo ang Ama, hindi ka magiging tangang anak niya, sapagkat ang katalinuhan niyang ituturo niya sa iyo para malis siya ka sa maling mundong ito. Kaya higit ka pa sa matalino, sapagkat yung matalino napunta sa impyerno. Ikaw namang na tumalino sa kanya, napunta sa kaharian niya. Mamili kayo. Matalino? Ba, masama naman ang walang talino. Mas maganda yung matalino ka na sa lupa, matalino ka pa sa? Kaya palang mangyari ito, mga mahal. Kung tatanggapin nyo ang Ama, tumalino na kayo sa panglupa, tatalino pa kayo sa pang-espiritual na pamumuhay. Sa makatwid, kapag dalawa ang pinaghari mo, Diyos Ama, Diyos Anak, masakit pa. Masakit. Nga nga. Sakit pa. Wala kaya alam ko. Dila. Tingnan natin. Pahabain natin hanggang leeg. Dila. Mahabang mahaba. Sige. Lawit. Isa pa. Huwag mong hitakin. Teka muna ha. Dila. Dila. Ayan. Teka muna. Nakikipagtaguan ka ba? Dila. Sige, isa pa. Dito mo ilawit. Dito. Yun, nahuli rin! Matalino man ang matseng, mapaglalalangan din.
Oh, ano? Masakit? Sabihin mo, hindi. Sabihin mo. Sabihin mo, ano yun? Tawag mo doon. Ito. Sino yan? Sino yon? Sino yon? Sabihin mo, nanay. Na. Isa pa. Lawit. Dito, dito. Oh, sige. Masakit? 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 Hindi ko nararamdaman. Masakit? Mabuti ka pa. Mabait ka. May mongoloid masama rin. Oh. Nanay. 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 Tatay. Nanay. Tatay. Ano sabi mo? Sabi mo, lakihan mo. Sabi mo, huy. Sabi mo doon, huy. Dali, huy. Ayoko na. Huy. Mga mahal, bakit ginawa sa kanya yaw? Upang patotohanan sa inyo. Kapag ang dila nyo ang namatay ang ugat, kahit pagkahaba-haba niyan, di kayo makapagsasalita. Alam nyo baga, sa maliit na parte ng katawan ninyo itong dilang ito makasalanan sa lahat. Nakapaghahabi ng salita, ang maliit na sunog ay napapalaki. Kaya mabuti pa yung umalang dila na hindi makasalanan sa lupa. Subalit, kailangan bang maumal ka muna bago ka mawala ng kasalanan? Hindi. Sapagkat kung kikilalanin mo ang magbibigay pagliliwanag sa iyo, kahit na madali kang magsalita, malakas kang magsalita, maari kang hindi magkasala kung tapat ang puso mo. Babalik ka pa. Babalik ka pa. Hindi ka pa makapagsasalita. Babalik. Opo. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Nako, sabihin mo nga sa Kanya, Nanay. Nasaan si Nanay? Nasaan si Nanay? Sino yon? Sino? Sino? Sino yon? Nay. Ikaw ba si mabait? Mabait ka ba? Mabait ka? Ay? Tingnan ko nga kung mabait. Gwapo ka ba? Gwapo ka? Uy, gwapo. Ganda ng buhok. Gwapong gwapo. Ilan taong ka na? 5! Apat! 40! Less? Ayun, 40. 40 ka na? Parang 4 na taong ka na. Mabuti ka pa, nakakapagpatawa. Sila matitino, hindi makakapagpatawa. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Ang mahal, sumainyong kapayapaan. Nang dahil ang Diyos ay pag-ibig, sulong po pag nilayan nyo. Kumusta ka na? Malalim. Kumusta ka na? Nasayang ba ang pagtungo nyo? Matagal ba kayo naghintay? Sa mga tahalang kayo naghihintay. O, saan kayo pupunta?
mata mo'y hindi pwede ngayong oras na ito. Kaparata. Magbabata ka ba? Magbabata ka ba? Alam mo bagay magbabata? Magtitiis. Hindi yun ang ibig kong tikuyin. Kung makapagtitiis ka baga, magsakripisyo sa kagalingan mo. Tingnan natin, upo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Naway nawawaan nyo ang ginawa ko. Naway natuntun nyo ang layon ko. Naway naramdaman nyo ang handog ko. Naway nakilala nyo ako. Sa hindi nyo kamukat-mukat at kamalayan, naway tuwirang hanapin nyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Maliban na nga lamang tuloy natin yung patay. Kung marami kang iniwan na kapatid, mga kapatid mo mababait, mga hipag mo, marunong makisama, alang-alang sa kanila, sa mga kapamilya mo, alang-alang sa kanila. Subalit ikaw mismo at masama kang tao, nako, anina lang mabulok ka na. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Totoo po yan. Kaya nga, sa wakas ng buhay ng tao doon napapakilala ang ginawa niya. Tulad ng isang Jesucristo. Hindi sa kasalukuyang buhay na buhay siya bilang tao na nakilala ang gawa niya. Kundi habang nagluluwat, humahaba ang panahon, doon nakikilala ang mabuting halimbawa at ginawa sa lupa. Kaya may masasayang ba sa mabuting gawa? Patay ka na, kinikilala ka pa sa mabuting ginawa mo. Sa mabuhay at mamatay na masama, may mabuti bang kinamtan? Wala. Patay na. Dinadalirat pa ang kanyang gawang masama. Buhay ka nga ma, mga mahal! Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Mahal na mahal ko kayo. Mamili kayo ngayon. Ano ang gusto nyo? Mabuti pa siya pumalakpak. Tayo ka nga uli. Lumabas ka doon. I-hi mo sila. Dali. Doon, labas. Labas ka doon. Lakad. Labas. Hi. Dali. Sige, lakad. Lakad. Kunwari ka si Jollibee. Tama? Bakit ginawa yaon? Yan ang hindi nyo kamalayan. Abnormal man sa palagay ng tao may kaisipan at damdamin. Kaya naman tingnan ninyo kung anong ginawa niya. Kahit siya'y sumusunod bilang matandang gulang. Subalit ang kaisipan ay bata. Magbilang bata kayo nang makarating kayo sa kaharian ng Ama. O galing batang di marunong magdamdam, di marunong magtampo, nagtatanim ng galit kanino man. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo tao. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tayo na, mga minamahal, at tayo'y magsiwi na. May sakit pa po ba kayo? Wala na kayong sakit? Oy, atso ka palaki. Kalago mo. Ay, make-up ya. Buhay po ba ang Diyos? Oh, hindi pa tapos ang istorya. Bakit naman tumungo dito sa matanda na? Asal bata na rin siya. Paano
paano kung dumatalang puntos na kayo'y matanda na rin asal batang hindi na nakakaunawa sa mabuti, sigaw ng sigaw, mura ng mura? Maliligtas ka ba? Samantalahin nyo, habang nasa katinuan pa kayong hindi asal batang, ulyanin na. Buhay ba nga ma? Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ay, puri na nga ma. Tayo na po.